Ginahasa ng mga Hapon ang libo-libong babae sa digmaan. Noong panahon ng World War II, sinakop ng Imperial Japanese Army ang malalaking bahagi ng Asya. Sa mga bansang tulad ng Korea, China at Philippines, libo-libong kababaihan ang naging biktima, dinukot, inabuso, ginahasa, at ikinulong sa mga tinatawag nilang comfort stations. Ngunit sa likod ng pangalan na iyon, walang comfort, walang proteksyon, walang kalayaan. Araw-araw, paulit-ulit silang pinagsasamantalahan ng mga sundalo. Ang tumanggi ay binubugbog, ang lumaban ay pinapatay, ang umiyak ay pinapatahimik. Ang ilan ay ilang beses ginahasa sa loob ng isang araw. Ang ilan ay hindi na nakaligtas. Paglipas ng maraming taon, lumantad ang mga nakaligtas. Ibinunyag nila ang pang-aabuso, panggagahasa at sistematikong karahasan na kanilang dinanas. At doon nagsimulang mabunyag ang katotohanan sa buong mundo. Sa Japan, may mga pag-amin at paghingi ng tawad. Ngunit para sa marami, hindi ito sapat. Dahil ang sugat ng kasaysayan ay hindi basta nawawala sa salita. Pag-usapan natin kung ano ang naging buhay ng mga babaeng nasakop ng mga Japanese noong World War II dito sa Forbidden Files, PH. Sa simula, walang nag-akala na ang digmaan ay mag-iiwan ng ganitong klase ng kwento. Akala ng mundo ang digmaan ay tungkol sa lupa, sa mga sundalo, sa mga armas, sa mga labanan. Ngunit sa gitna ng World War II, may isang bahagi ng kasaysayan na nanatiling nakatago sa loob ng maraming dekada. Isang sistemang tahimik, organisado, at dahan-dahang lumaganap sa ilalim ng kontrol ng Imperial Japanese Army. Hindi ito nakasulat sa mga aklat noong una, hindi ito agad inamin, at sa loob ng maraming taon, hindi ito pinaniwalaan ng marami. Ngunit para sa mga bansang tulad ng Korea, China at Philippines, hindi ito alamat, ito ay alaala at sugat. Noong lumalawak ang pananakop ng Japan sa Asya, isa-isa nilang sinakop ang mga lungsod. Ang mga kalsadang dating puno ng buhay ay napalitan ng takot. May curfew, may kontrol sa galaw ng tao, at sa bawat lugar na nasakop, unti-unting may lumitaw na kakaibang sistema. Sa umpisa, hindi ito agad napansin. May mga babaeng kinukuha raw para sa trabaho. May mga pangakong sahod. May mga sinasabing ligtas na lugar sa likod ng mga kampo militar. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, hindi na sila nakabalik. Ang tinawag na Comfort Women System ay hindi simpleng bahagi ng digmaan. Ito ay naging organisadong mekanismo sa loob ng okupasyon. Ang mga kababaihan na mula sa iba't ibang edad at estado ng buhay ay napunta sa mga militar na pasilidad, at doon nagsimula ang isang siklo ng paulit-ulit na pang-aabuso. Hindi ito nangyari minsan lang, hindi ito isolated. Ito ay paulit-ulit, sistematikong nakaayos at pinapatakbo sa ilalim ng digmaan. Isa ito sa mga bansang pinakaapektado. Maraming kababaihan ang kinuha mula sa kanilang mga tahanan. Ang ilan ay bata pa, mga estudyante, mga dalaga, mga ordinaryong mamamayan. May mga pangakong trabaho sa ibang lugar. Ngunit pagdating nila sa mga kampo militar, hindi na nila nakita ang buhay na kanilang inaasahan. Sila ay pinilit manatili sa mga tinatawag na comfort stations. Doon sila ay inisolate mula sa kanilang pamilya at komunidad. Marami ang hindi na muling nakabalik, at ang mga nakaligtas habang buhay na may dalang trauma na hindi nila madaling maipaliwanag kahit sa sarili nilang bansa. Kasabay ng malawakang pananakop at karahasan noong Nanjing Massacre, maraming kababaihan ang naging biktima rin ng parehong sistema. Sa mga okupadong lungsod at baryo, may mga kababaihang sa pilitang kinuha mula sa kanilang tahanan. Ang ilan ay kinuha pagkatapos ng mga military raids. Ang ilan ay mula sa mga lugar na may matinding kaguluhan at takot. Sa loob ng mga pasilidad ng militar,
Sila ay ikinulong at ginamit bilang bahagi ng isang sistematikong pang-aabuso. Ang epekto nito sa China ay hindi lamang pisikal. Ito ay naging bahagi ng mas malawak na trauma ng digmaan na hanggang ngayon ay patuloy na pinag-aaralan at pinagtatalunan ng mga historiador. Sa Philippines, ang mga kwento ay kadalasang nangyari sa mga rural na lugar at mga bayan na sinakop ng mga sundalong Hapon. May mga kababaihang kinuha mula sa kanilang mga bahay, minsan sa harap mismo ng kanilang pamilya. May mga pangakong sila ay ililipat lamang sa ibang lugar para magtrabaho o magsilbi sa militar. Ngunit pagdating nila sa mga kampo, hindi na sila pinakawalan. Marami ang hindi nakauwi at ang mga nakaligtas matagal na nahimik dahil sa takot, hiya at trauma. Sa maraming taon pagkatapos ng digmaan, hindi agad na pag-usapan ang kanilang karanasan sa publiko. Ngunit unti-unti lumabas ang mga testimonya na nagbigay liwanag sa nangyari sa loob ng okupasyon sa iba pang bahagi ng Asya tulad ng Indonesia, Taiwan at iba pang sinakop na teritoryo. May mga ulat din ng kaparehong sistema, mga kababaihang kinuha mula sa kanilang komunidad, inalis sa kanilang normal na buhay, at dinala sa mga lugar na kontrolado ng militar. Ang pattern ay pare-pareho, pagkawala, paghiwalay sa pamilya, at sa pilitang paghawak sa kanila sa ilalim ng militar na kontrol. Habang lumalalim ang pag-aaral ng mga historiador, lumitaw ang mas malinaw na larawan. Ang sistemang ito ay hindi random. Ito ay nakaugnay sa organisasyon ng hukbo ng Imperial Japanese Army. May layunin itong kontrolin ang galaw ng mga sundalo habang tumatagal ang digmaan. At kasabay nito, kontrolin din ang mga lugar na kanilang sinakop. Ngunit kahit ano pa ang paliwanag, hindi nito binubura ang pangunahing katotohanan. May mga kababaihang naapektuhan, may mga buhay na nagbago ng tuluyan, at may mga pamilya na hindi na muling nabuo. Ang katahimikan pagkatapos ng digmaan. Pagkatapos ng World War II, maraming bansa ang nagtuon sa pagbangon. Ang mga sugat ng digmaan ay unti-unting tinakpan ng bagong simula. Ngunit para sa mga nakaligtas, hindi natapos ang lahat. Marami sa kanila ang nanahimik ng ilang dekada dahil sa takot, dahil sa hiya, at dahil sa bigat ng alaala. Ang paglantad ng katotohanan sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabas ang mga kwento, mga babaeng nakaligtas ang nagsimulang magsalita, at sa bawat pahayag nila, unti-unting nabuo ang mas malinaw na larawan ng nangyari. Nagkaroon ng international attention. May mga pag-amin, may mga apology statements mula sa Japan sa ilang pagkakataon, ngunit nananatili ang debate kung sapat ba ang pagkilala sa nangyari. Ang natitirang tanong, habang lumilipas ang panahon, unti-unti nang nauubos ang mga direktang nakaranas, at kapag sila ay tuluyang nawala, kasama rin nilang mawawala ang buhay na alaala ng kasaysayan. Kaya ang natitirang tanong ay ito, paano natin mapapanatili ang katotohanan nang hindi ito nakakalimutan, at paano natin masisigurong hindi na ito mauulit kailanman? At dyan nagtatapos ang video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa mga susunod nating uploads kagaya nito. Hanggang sa muli, paalam!